Ito yung isang sinasabi dito sa ah, picture na nakita ko lang, no? Yung kongreso daw sa China, binubuo ng mga general at ng mga engineer kasi ang focus nila ay palakasin ang kanilang military at paigtingin yung kanilang ah, infrastructures. No? Sa Pilipino raw, punong-puno daw ng mga abogado at ng mga action star. Wala naman sanang masama kung mga abogado ang mambabatas. Kasi ako sa opinion ko, wala nang mas titindi pa sa isang abogado. Sana, when you're talking about profession, kasi ang abogado, saklaw niyan lahat halos ng profession. Naiintindihan niya bawat batas na nangangasiwa sa anumang profesyon. Kung infrastructure ang pag-uusapan nyo, pagbabasihan ng abogado dyan, building code, at kung ano-ano pang mga measures, circulars na dapat sundin. Okay. Okay sana tayo na may mga abogado sa Congress. The problem is, yung Congress natin ay naging mga buwaya. Tila baga hindi na nila tinitignan yung pagka-craft ng batas, yung pag-aamyenda ng batas. Yung... Ano ba naman yun? May kumakontra. Charot. Anyway, hindi na nila kasi pinagtuunan yung ganon. Ang pinagtuunan nila ay ang pagpapapogi dito sa Pilipinas. Nag-aambisyon ng mas mataas na pwesto o nagnenegosyo sila. Ganon kasi dito, more on corruption, more on ego. We have narcissistic men and women na talagang ang tindi ng interest, self-interest. And at the same time, hindi lang yun. Meron din mga makakaliwa na nakakapasok sa Kongreso. Hindi kasi porket abogado ka, bagamat gumagawa ka ng batas sana, abogado sana yung mga best equipped na gumawa ng batas, subalit kapag ang pagiging abogado niya ay hindi niya ginagamit para sa interes ng mamamayan bagkus sa interes ng mga mayayaman, ng kanyang mga tagapondo, sarili niyang interes, ginagamit niya yung kanyang talino at dunong sa katarantaduhan lamang. Okay. So, para sa akin, nangunguna pa rin, kung ikaw ay magiging isang mambabatas, ayokong kontrahin pa rin naman tong post na to. Okay pa rin sa akin ng mga abogado yung mambabatas. Pero ano ba yung pinaglalaban ng abogadong ito? Kasi in law schools, you're taught to be a lawyer. Regardless, di ba? Lawyering ang tinuturo. Di ba? Paano mahanapan ng katwiran yan? Pag congressman ka na at abogado ka, iba na sana ang mindset. For the people ka na. For the republic. How are you going to contribute for the republic? Hindi yung, how are you going to make palusot for the rich na nagpapondo sa'yo, and how are you going to make papogi and pagmukain mong matalino ka? See, that's the difference. So, ako, particularly sa mga lokal na halalan, ang sinisisi ko sa nangyayari sa bansa natin ay yung taong bayan pa rin, tayo. Kasi kung ano yung inihain sa atin, siya na lang ating pagpipilian. Nalilimutan nating taong bayan na tayo ay may kapangyarihang magsulong ng mga taong inaakala nating gagawa ng mabuti para hindi yung mga trapo na lang, hindi yung mga apply na lang, yung mamumuno sa bayan. Para bagang ano kasi tayo tayong mga Pilipino, para tayong mga babaeng nililigawan na traditional. Na kung sino lang yung lalapit na manligaw sa'yo, doon ka lang mamimili. Kahit wala ka naman talagang gusto ron, for the sake na magkajowa ka, sasagutin mo na lang base doon sa kung sinong lumapit sa'yo. Mali yun eh. Kaya yung bansa natin, stuck. Wala nangyari. Kung tayong mga mamamayan ay iahilin tulad sa isang babaeng nililigawan at wala tayong gusto doon sa mga nanliligaw sa atin, hindi tayo dapat mamili ng lesser evil o kung ano pa man. Lumandi ka naman, girl. Parang gano'n. Ibig sabihin, isulong mo yung mga tao na gusto mo. Collectively. Hindi yung kung sino lang na politiko yung nag-apply o nagpahayag na siya tatakbo, pare-parehong demonyo, doon lang tayo mamimili. Walang mangyayari sa bayan natin. Matagal ko nang sinasabi ito, wala lang sigurong nakakapakinig. Sana may makapakinig. So, doon natin makukuha yung kapangyarihan natin na, okay, kung totoong nasa kamay ng taong bayan na kapangyarihan, why don't we do something about it? Ba't hindi tayo magsulong ng mga kandidato na inaakala nating matitino at suportahan natin rather than ipagkatiwala natin sa mga kung sino lang mga nandiyan sa bawat partidong meron. Sulong natin yung matitino. God bless.